So hello mga kulitshop, isang maulang umaga po sa ating lahat. Ayan, so ngayon po ay nagpe-prepare po ako para sa pag-change oil ng ating sasakyan. Yung details po ng pag-change oil natin nasa YouTube channel na po natin, paki-check na lang po. So hindi ko na i-discuss yung detailed na pag-change oil natin. So again, ang mga kailangan natin, ayan, fuel filter 208A C512 na oil filter. And then yung Delo Gold natin na 15W40, imbudo, etong ating belt pangtanggal ng fuel at saka ng oil filter, and also itong katala natin, no? So emphasize ko lang guys kung ano yung ating ginagamit na oil. So ang ginagamit natin is 15W40. So marami nagtatanong kung pwede bang gumamit ng ibang oil tulad ng mga 10W40. Ayan. Ang ibig sabihin po kasi nung 15W is yung winter. Ito po yung viscosity niya pag malamig yung panahon or may winter, ano. So hindi kasi pwede na tumigas yung ating langis. And then yung 40 naman po, pag mainit na po yung ating makina or yung engine natin, yun po yung labnaw or lapot ng ating oil. So basically po yung 15 for winter. So hindi kasi nga pwede na tumigas yung langis, ano. So dapat malabnaw siya ng konti para makakrank tayo ng ating makina. So makapag-start tayo. So yung iba naman, pag mas mababa yung winter, ibig sabihin mas malabnaw siya. So mas madaling i-crank or i-start yung makina natin kasi hindi masyadong pigil yung pag-ikot ng mga gears sa ating engine. So pagka nag-start tayo, yung starter mas madaling makakaikot. Ayan. So yun yung kahalagahan na alam nyo yung viscosity ng ating engine oil na gagamitin. So ito, tamang-tama lang dun sa ating sasakyan, at ito rin yung nire-recommend ng manufacturer natin ng Isuzu, 15W40 para dun sa ating mga sasakyan. Pero sa motor, gaya nung motor na ginagamit ko, merong gumagamit din ng 15W40, pero may nakapagsabi na mekaniko, pag medyo matanda na yung motor dahil yung mga gears niya ay umaawang na, ano. Yan, nagkakaroon kasi ng gap yan dahil overtime lumuluwag or nagkakaroon ng gap dun sa mga gears. So gumagamit sila ng 20W40. Ayan. So mas malapot yon para ma-fill yung gaps ng mga gears, no? Yun. So para hindi masyadong malaki ngayon yung gap niya. So mas malapot yung ginagamit na langis. Alright. So ayan nga, natanggal ko na yung mga balot nila. Ayan yung ating gagamitin na langis. So paano ba natin malalaman guys kung okay pa yung ating langis? Bibigyan ko lang kayo ng tip, no? So ito yung ating lumang oil filter, tinanggal ko na kanina. Ang gawin nyo guys is kumuha kayo ng sample oil and then ilagay nyo sa kuko nyo. Then pagdidikitin nyo yung kuko. So hindi ko alam kung makikita sa camera. Ayun, nakita nyo ba yung ano, yung parang sticky pa siya. Ayan. So habang tumatagal kasi nawawala yung yung viscosity ng ating langis. Ayan, oh. Kung mapapansin nyo, ayun, meron pa siyang lagkit, no? So ayan yung luma nating langis, may lagkit pa siya. So sabi ko na okay pa yung langis natin. So kaya lang dahil na-reach na natin yung 5,000 kilometers na takbo, so usually nagpapalit na tayo ng langis. Ngayon ito naman yung bago. So tingnan natin yung lapot niya. Sorry sa madumi kong kuko, no, kasi kanina linis-linis na tayo ng langis.
Focus lang natin. Oh, ayun. So, kita nyo yung lagkit. Oh, ayan. And then, hindi pa magaspang. So, yun yung isa sa mga sign na okay pa yung inyong mga langis. So, ayan nyo guys. Kung kailangan nyo ng detailed na step-by-step procedure ng pag-change oil natin. So, naandun lang sa ating YouTube channel, DIY Change Oil. And then, sa mga magtatanong, ito po yung ginagamit ko ngayon na oil treatment. So, naglalagay lang din tayo nito paminsan-minsan. Yung whisk. No? Yan. So, yung iba Pertua. Dati Pertua kasi yung ginagamit ko. Kaya lang, medyo mahal kasi yung maliit na lalagyan. Nasa 400 plus na ngayon yung 443 ml nila. Parang ganito lang din. Ganito rin karami. 443 ml or 343 ml siguro. And then, ayun, 4 liters na Delo. Ayan, 4 liters lang yung gamit natin. Meron naman natira dati pang banto-banto, pero yun, hindi naman nagbabawas ng langis yung ating engine. So ayun yung patigis natin, kagabi pa yan. Hintay-hintay lang natin na maging okay na okay talaga yung tigis niya. So hindi ako nagpa-flashing. Ito yung engine natin. So hindi ako nagpa-flashing, naglalagay ng pang-flashing, no. Kasi yun nga, tingnan nyo naman yung bahay namin, sobrang liit lang yan. Then kung magpapastart pa ako ng engine, papasok sa loob ng bahay yung usok. And then ayun, maulan. And basically wala naman akong lugar para makapag-perform ng change oil talaga na literal na lahat magagawa natin. Kaya may mga steps tayo na skip. Pero kayo, pwede naman kayong mag-flashing kung gusto nyo, no? After draining the oil, pwede kayong maglagay ng pang-flashing. So, sasalinan nyo lang dito, then paandarin nyo yung engine, and then i-flash nyo yung, i-drain nyo ulit yung isasalin ninyo. So, yung iba gumagamit ng mumurahin na oil. Yung mas mura lang, pang-flashing. So, yun ang ginagamit. Sinasalin dito mga 2 liters or 3 liters, and then after mapatakbo yung engine, mga ilang minutes, i-drain ulit nila. Para mahugasan yung engine natin. Update ko na rin kayo dun sa ating radiator leak stopper. Ayun, so talagang wala na siyang leak. Hindi na siya nagbawas talaga. And then, update ko na rin kayo dun sa amoy ng ating car perfume. So yun, mild na mild yung amoy ng Coronado Cherry. Actually ng cherry blossom, pero amoy Coronado Cherry na siya pagdating dito sa loob. At yun nga, gumamit tayo ng mga boards para mas ma-penetrate yung ni-spray natin. So sa ngayon, magbabalik na lang ako nung drain bolt natin, and then magsasalin ako ng langis. So balikan ko na lang kayo mamaya guys. So ayan, ito yung style natin, no? Planggana lang na panglaba. Then lalagyan natin ng plastic kasi wala tayong mapapagsahuran na nito. Then mamaya ililipat natin yung laman na to dito sa pagkasali natin ng oil. Yun, para hindi tayo nagtatapon ng langis. And maganda pa to. Yung iba nga nilalagay pa to sa jeep or sa bus eh. Pambantu-bantu daw. Ayan. So wag lang mabubutas yung ating plastic. So yun, habang nagsasalin tayo ng langis, discuss ko na rin yung iba na gumagamit ng 3-in-1 na fuel pump, fuel filter, at water separator, no? Kasi yung iba, ang ginagawa, binabypass nila tong filter, or may filter pa rin, pero gumagamit sila ng 3-in-1 na fuel pump, filter, separator, no? Okay naman yun guys, kaya lang ang problema dun, hindi natin nakikita dahil selyado siya tulad nito eh, hindi siya clear. Hindi natin napapansin kung madumi na ba yung sedimentor natin or may tubig na. Ayun. So aside from dun sa indicator natin sa panel gauge, syempre pag iba na yung ating canister dito, hindi na natin maiikabit yung ating wiring para dun sa panel gauge natin. So ang tendency nun, hindi natin alam kung
Yun, may tubig na or madumi na to. So mararamdaman na lang natin, bigla na lang na pumapugak-pugak yung ating sasakyan or bumababa yung RPM kahit na nakatodo tayo ng tapak sa gas pedal natin, mahinang bumatak. Ayun. So isa sa mga dahilan na nagkaaganon yung nagti 3-in-1 na fuel filter, fuel pump at sedimentor. Kasi maganda rin naman kasi yung may ganito at kasi makikita nyo, kaya nga siya water separator, sineseparate niya yung kung may tubig man dun sa napagsalinan nyo na diesel, masiseparate nito, and then may fuel filter pa tayo para ma-filter yung mga dumi-dumi. Yan. So yun yung silbi niyan, kaya nandyan yan. So yung iba nga binabypass, gumaganda nga yung takbo, kaya lang hindi na siya yung original setup, and then kalaunan dun naman sila magkakaproblema gawa nung fuel filter. And then from time to time, ayun, papaltan mo yon dahil filter nga siya. Once na nagkatubig and madumi na siya, kailangan mo siyang palitan. Unlike dito sa sedimentor fuel pump natin, lilinisin lang yan. So wag lang yung masira yung pump niya, no, na hindi na siya nakakapag-pump. Linis lang tayo ng linis dyan, hindi tayo magpapalit unless masira. Okay, so yan yung naging problema ng iba kong subscriber, no. 3-in-1 yung gamit nila, ayun. So nagkatubig, and then once na magkatubig yan, wala na silang filter dito, dire-diretso yun sa injection pump nila, and then pwedeng masira yung injection pump dahil magkakatubig, kakalawangin yun. So importante na meron tayo nito na ganitong setup. So kung maibabalik nyo sa ganitong setup yung sa inyo, kung nag-bypass man kayo, mas maganda yung ganito. For me ha, for me. So yun lang. So magpapalit na ako ng fuel filter. Masikip kasi dito kaya hindi natin madukot, kaya tatanggalin ko tong fuel filter. So meron na rin ako nito sa vlog natin. Check nyo na lang kung paano ko ginagawa yung detailed na procedure para hindi na humaba yung video natin. So pakita ko lang guys yung natanggal natin na fuel filter tsaka yung laman niya, no? So ibinuhos ko kasi dito sa Tupperware na clear para makita nyo yung dumi, oh. Ayan, oh. Kita nyo. Kanina malinaw pa yan. So, nung tinaktak ko siya, hindi ko kasi matanggal yung fuel filter. Kaya ang ginagawa ko, binubutasan ko siya ng screwdriver and then tsaka ko siya pinipihit. Hindi ko siya mapihit nito. Ilang beses na ako nagtatry. Ayan, tanggal natin. And then, nung tinaktak ko nga siya, or binuhos natin yung laman, eto. So, isipin nyo na lang kung wala tayong fuel filter na aside from sa sedimentor at doon sa ating fuel pump. Ayan. So yan ang pupunta sa injection pump ninyo at yan yung sisira sa injection pump nyo. Yan dumi na yan. So hindi yan dumi ng ng ilalim. Nasa diesel natin yan. So siguro pagka silipin na rin natin yung sedimentor natin para malinis na rin natin, kasi kung nakakapunta sa fuel filter natin yung ganitong dumi, meaning yung ating sedimentor or fuel pump may dumi-dumi na rin na ganito. Pero some other time na lang kasi bitin ako sa oras, may pupuntahan pa kami mamaya. Yan, so guys, naikabit na natin yung fuel filter, no? So maglalagay na lang tayo ng additive dito sa ating engine, and then tapos na tayo ng ating pag-change oil. Then check na lang natin yung mga leaks mamaya kung magkakalik. So ayun guys, tapos na tayo ng pag-change oil natin, magliligpit na lang tayo ng mga gamit. Ayan. At isa na naman pong patunay na makakapag-change oil tayo kahit na masikip at maliit ang ating lugar. Kayang-kaya natin 'yan. Ayan. So papastartin na lang po natin siya mamaya, no? At dahil ito naman po ay ginagawa na natin every change oil, alam natin na mamaya okay na rin 'yan. So wala pa namang pumapalya dun sa ating mga procedures. Alright, I think hanggang dito na lang po ang ating video, at sana po may ambag na naman akong kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye bye. Kulit Shop would like to thank the following sponsors: SJP Marketing, SJP Marketing Car Parts and Accessories, Gelson Pagsugiron, Gelson's Vlog, and Gelson's D-Store.